Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami muli makapag-conduct, Panginoon, ng discipleship, Panginoon. Lord, pray na ito po muna sa bawat isa, Panginoon, at maging sa aming pagkawit, Panginoon. Piling namin, Panginoon, na ang iyong presensya, Panginoon, na siyang maranasan namin, Panginoon. Lukuban mo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. Lord, we pray sa gabi nito, ikaw ang makapurihan, masamba, Panginoon. Salamat po. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Lord, prepare me, be attentive to me, and hold me, trying to be thanksgiving. I'll be believing, sanctuary, oh, you. Let's prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, true and holy, trying to be thanksgiving. I'll be believing, sanctuary. Oh, for the next time, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, shining true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary. I know held in your hand, mounted to your perfect plan. You gently hold me into your presence, guide me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to be born of my life through your eyes. I'm captured by your holy, set me apart. I know you're drawing be bold for you. Thank you. Oh, you really, I do not lie to you. The Father said, oh, be walk beside me. I give my life to the Father.
Uncaptured by, uncaptured by your set me apart. I know you're true. Leave it go down for me. Take I give my life to the possibility. Lord, guide me, walk beside me. I give my life to the possibility. I give my life to the possibility. I give my life to the possibility. Tayo nakamute kayo tayo. Praise God. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Tunay na ikaw ang Diyos na nag-orchestrate ng lahat ng mga pangyayari sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, na kayo din ang pumilos upang magkakasama-sama na naman kami sa gabing ito. Patuloy niyo kaming gabayan, bigyan ng iyong karunungan, ng iyong kaalaman, at hayaan niyo, Panginoon, ang aming mga puso ay may biging mga bukas na sisidlan ng iyong salita. At lalo na, Panginoon, sa aming topic sa gabing ito i-anoint niyo, hayaan niyo maging buhay ito sa aming mga puso. At tunay na kumilos at magbabago sa amin. Pinagpipray din po namin, Panginoon, ang aming mga kasamahan na hindi pa nakakapasok sa meets na ito, Panginoon. Nawa kayo ang magpalaala sa kanila upang sila ay makasama namin sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay, sa gabing ito ay pag-uusapan natin ang isang topic na hindi naman masasabing basic, hindi rin natin masasabi na advanced, pero ay tingin ko napapanahon lamang. Ito yung topic ng banal na espiritu, lesson 27 sa ating pag-aaral na ito, part 1, kasi intention ko ay magkakaroon ng part 2. Itong part 1, the person of the Holy Spirit. Ang part 2, the ministry of the Holy Spirit. So dito tayo sa part 1 ng banal na spirit, pag-aaral sa banal na espiritu. Sa ating katanungan, meron tayong dalawang katanungan. Ang unang katanungan, who is the Holy Spirit? Sino ang banal na espiritu? Okay? So tanong natin, unahin nating tanungin si Jing Tulibas.
Sing, sino ang banal na espiritu? Sino si Holy Spirit? Oh, Yung ating sino? Panginoong Diyos na kumikilos ngayon. Okay. Si Kaumeng. Si Kaumeng. Sino ang banal na espiritu? Pastor, para sa akin, ang banal na espiritu is siya yung kumatawan na sa Panginoong Jesucristo na siya yung naggagabay ngayon sa atin. Okay. Isa pa? Si Rem. Rem. Sino ang banal na espiritu? Ang Holy Spirit po tayo para sa akin, yun po yung yun nga po yung siya yung si Jesus, parang si Jesus Christ po siya sa panahon natin ngayon na siya po yung nag-guide para sa atin. Yun nga yung pinagkaloob niya, yung Holy Spirit niya po. Okay. So, punta na tayo sa question number 2, pangalawang katanungan. Who is the Holy Spirit? Who is He to you personally? Personally, sino talaga siya sa'yo? Okay, tatanungin ko naman dyan si Chris. Chris, sino ang banal na espiritu sa'yo personally? Ano po, sa akin personally, siya yung namamahala sa akin. Kumbaga siya yung binigyan ko ng authority para tawag doon? Para mag-take over kumbaga ng lahat ng aspect ng buhay ko. Paano bang word? Eh? Ayun, basta yun po daddy sa akin. Si Sister Helen. Sister Helen. Who is the Holy Spirit to you personally? Sa akin po, siya naman yung, siya po ang gabay natin ngayon sa panahong ito. Siya yung nagbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos. Okay. Isa pa? Sister Christy. Passion. Sister Christy. Ang banal na espiritu po para sa akin, siya po yung nag-uudyok sa atin na upang maghanap yung mga bagay na hinihingi natin mula sa Panginoon. At siya rin yung nagbibigay din ng proteksyon para sa atin dahil isa lang naman sila ng Panginoong Jesus. Kasi nga po siya yung nung ang Panginoon ay umakyat sa langit at siya yung ibibigay sa atin ng Panginoon para mag-intercede sa ating ito sa lupa. Okay. Praise God sa inyong mga tanong. Yung unang tanong kasi ay yun ang sasagot doon sa ating topic na the person of the Holy Spirit. Okay? Sino siya? Pwede nating masabing ano siya. Yung pangalawang tanong naman, yung sino ang Espiritu Santo sa'yo? Yung iyong relasyon sa Kanya ang tinutukoy dyan. So let's move on. Punta tayo sa marami tayong passage na ating gagamitin sa gabing ito. Okay, so maaaring ibibigay ko lang yung passage tapos kayo na bahalang mag-research nito, no? Kaya ang lagay ko diyan, unang passage ay various. Daming mga passage kasi, various passages. Pero meron tayong main passage. Meron tayong dalawang main passage. Ang una ay yung nasa John 14 verse 24. Ano ba daddy? 24 nga ba? 26? Ano yung ano dyan? Anong sinabi dyan?
Hindi ko mabasa eh. Sabi doon, John 14 verse 26, but the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, sinasabi diyan kung sino, ano ang kanyang gagawin, ano ang kanyang ministry. Okay? Yung salitang ano bang ginamit diyan? Advocate ang ginamit dito sa version na ito. Sa ibang version, ang ginamit diyan ay counselor. Sa ibang version naman, ang ginamit ay helper. So, yung isang word na yan, yung word na advocate, ay pwede palang matranslate sa iba't ibang mga pangalan. So, from advocate, pwede siyang maging counselor, pwede siyang maging helper. Ang second main passage natin ay John 16, verse 7. Kadang sabi diyan, but I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor, again the word counselor, will not come to you. But if I go away, I will send him to you. Okay? Yung pag umalis si Kristo, pag hindi siya aalis, hindi rin darating yung banal na espiritu. But if siya ay aalis, iiwanan niya ang mga alagad, isusugo naman niya ang banal na espiritu para pumalit sa kanya. Okay? Kaya nga sa ibang version, another counselor. Ang ginamit na salita, I will send you another counselor. Kasi si Kristo doon sa aklat ng Isaias, ang tawag sa kanya, tinawag siya na counselor. Mighty God, everlasting Father. So, He will send another counselor. Okay? So, napakahalaga na ating maunawaan at lalo pa nating mapalalim ang ating pagkakilala sa banal na espiritu. Nandito na tayo sa pinaka-introduction ng ating pag-aaral. Napaka-importante. Dahil siya ay napaka-importanting personality. He is a very important personality in the world today. Okay? Lalo na in our time. Sa ating time na tinatawag na the end time, nasa end time na tayo, ito yung time ng banal na espiritu. Kasi kung titingnan natin, ang human history, okay, from Genesis to the early chapters of Revelation will be divided into 3 dispensations o kapanahunan. Ang unang kapanahunan ay ang dispensation of God the Father. Ito yung makikita natin sa Old Testament from Genesis to the book of Malachi. Ang kumikilos diyan ang kumbaga sa face to face pa nga kuminsan sa mga tao na inaasikaso ang mga tao, tinutugon ng kanilang mga panalangin, nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta ay ang God the Father. Kanyang dispensasyon yon. Pero nung pumasok ang aklat ng Matthew hanggang sa aklat ni John, ito ang tinatawag nating dispensasyon or kapanahunan ng anak. Yung bugtong na anak ng Diyos, siya ngayon ang nandiyan. Siya ang nagsasalita. Siya ang kumikilos, gumagawa ng mga himala. It was the Son. Okay? Yung pangatlong dispensasyon ay yung dispensasyon ng end times. Ito'y nagsimula nung ipinako si Kristo sa krus.
Okay? At nagsimula yung Book of Acts. Doon sa Book of Acts, hanggang sa ating kapanahunan, yan ang tinatawag na dispensasyon ng banal na espiritu. And it coincides. Nagko-coincide ito sa dispensasyon ng church. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Espiritu Santo ang siyang buhay ng church. Ang Espiritu Santo ang siyang nagpapakilos ng simbahan. Ang Espiritu Santo gumaganap sa ating kapanahunan ng gawain ng Diyos sa buhay ng mananampalataya at saka sa buhay ng mga simbahan, mga iglesia ng Panginoon. So makita natin, if you go back to the book of Acts, makita natin na ang sikreto pala, the secret of the early church, the secret of the early church, kung bakit ang early church ay napaka-progresibo, malago, ang bilis nilang lumago. Halos na nalibot nila ang buong civilized world at that time. Ang secret ng early church ay ang banal na espiritu. Yun yung sinabi ng Panginoon sa Acts 1:8. And you shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Nasa ating kapanahonan ngayon, yun yung tapos na yung Jerusalem, tapos na yung Judea, andi dito na tayo sa to the ends of the earth. So patapos na ang Great Commission, ang mandate ng Panginoon malapit na matatapos. Okay? So the Holy Spirit is the secret of the early church. Why the early church grow phenomenally kanilang kapanahunan. Kumalat ang early church. Sa ating kapanahunan, mayroong mga panakanakang mga revival in several areas. Makita natin, behind that revival is the Holy Spirit working in the lives of the believers. Define natin. Kung tayo sa mga definitions, i-define natin ang mga bagay-bagay. Una natin i-define ay yung salitang spirit. Ano bang spirit? Sabi nga, ang spirit daw is that part of a person that is not the body or the soul. Kasi ang tao kasi ay na-define ang tao sa tatlong bahagi. The body, the soul, and the spirit. So, yung spirit dyan, yun yung ikatlong bahagi, ay different from the body and the soul. Okay? Sa pang definition ng spirit, it is the innermost, the immaterial, hindi material, part of a human being. The innermost, immaterial part of the human being, invisible, hindi makikita, non-material, hindi siya material, hindi mahahawakan, as opposed to the body, okay, and the flesh, or the flesh, and which corresponds, okay, yung spirit daw, ito yung nakikipag-ugnay, corresponds with God, also a spirit. God is a spirit, tandaan nyo yan, and nakikipag-ugnay ang tao sa Diyos sa pamamagitan din ng spirito. So nagkakaroon ng spirit to spirit contact kapag tayo nakikipag-ugnay sa Diyos.
Pangatlong definition, spirit is a supernatural being or beings who do not have bodies. Example, mga angels, mga mga powers and principalities, mga demonyo. Wala silang body. Wala silang katawan. Okay? Pang-apat na definition, an evil presence that influence a person. Spirit, an evil presence. Panglima, an attitude. Spirit could also mean an attitude, a mood, okay, or disposition. Disposition. Aura, ang tawagin. Another name for the spirit, spirit is another name for the Holy Spirit. And who is the Holy Spirit? He is the third person of the Trinity. So pagdating sa parting to, kailangan maunawaan natin ang Trinity. Bakit? Now, in the Bible, walang word na Holy Trinity. But makikita natin ang presensya ng tatlong persona ng Diyos. Kita natin presensya ng tatlong persona ng Diyos. Maraming mga verses kung saan binabanggit itong tatlo. Although hindi sila tinatawag, silang tatlo, hindi sila tinatawag na Holy Trinity. Okay? So ang nag-coin ng terminology na yung pangalan na Holy Spirit ay Holy Trinity ay ang mga pantas o yung mga Bible scholars. Sila ang nagtukoy niyan. Okay? So the word translated spirit, yung word na tinranslate na spirit sa Hebrew ay ruach. Ruach. Doon sa nagno-notes, R-U-A-C-H. Ruach. Okay? That is in Hebrew, sa Old Testament. Pero sa New Testament, ang ginamit na word ay pneuma. P-N-E-U-M-A. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Okay? Kapag translate yung dalawang yan, pwede silang i-translate as breathe o hinga, hininga, or wind or hangin. Okay? Kaya nga sinasabi natin na ang banal na espiritu ay hininga, ay hinga, at saka hangin. Isang description sa kanya. Okay? So, when the word wind or breath is used, it can refer to emotions or simply the breath of life. Yung hinga ng buhay, kagaya ng ginawa ng Diyos sa Genesis chapter 2 at saka sa Genesis chapter 6 verse 17, kay Job chapter 12 verse 10. So yun po yung definition ng spirit. Spirit, okay, sa isang definition natin, spirit is another name for the Holy Spirit. Punta tayo sa Holy Spirit. Bigyan natin ng konting definition ang Holy Spirit. The Holy Spirit, nabanggit na natin, is the third person of the Trinity. And he works he works and he lives, okay, in the hearts
and in the minds of believers. Jesus promised that He would send the Holy Spirit. Pinangako ni Kristo yun. Makita natin yun doon sa John chapter 16, verse 7, okay, na pinangako niya na ipapadala niya ang banal na Espiritu. Okay? He promised to send the Holy Spirit kapag siya ay naka-ascend na patungo sa langit. At tinupad naman niya yun. At dumating ang banal na Espiritu. The Holy Spirit came on Pentecost, or 50 days after the Passover, Pentecost, in a powerful way. Dumating ang Holy Spirit in a very powerful way. Makita natin yan sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. As one of the persons of the Trinity, okay, the Holy Spirit is fully God. Diyos talaga siya. By nature, He is God. Okay? And today, He has many roles in the life of believers and individual believers and in the church. Yung bahaging yan ay madidiscuss natin sa part 2 ng ating topic na Espiritu Santo. Another thing that we have to define is the word advocate. Okay? Ano ba yung word na advocate, which is also used in connection with the Holy Spirit? That's another name used for the Holy Spirit. An advocate is one who pleads the cause of another or a defender. Siya yung tawag doon, in behalf of another person, siya yung magmamakaawa o siya yung makikiusap. He pleads, okay, the cause of another person. Yun yung isang advocate. Ang isang advocate, ang word na advocate ay isang legal na terminology. This word is used, this name is used in legal in a court. Okay? And makikita din natin yan doon sa kanyang synonym. Ang synonym niya isa ay yung paraclete, parakleto. Yan ang pang-apat. Yan. He will send the paraclete. Ang sinasabi yung word na ginamit kasi doon sa counselor, sa helper, sa advocate, anong ginamit diyan ay paraclete o parakletos. Ang paraclete, okay, ay someone who is called to one side. Ibig sabihin, tinawag siya para pumanig. Pumanig siya. Halimbawa, tinawag siya para pumanig sa side natin. Okay? In other words, para tumulong sa atin. He is called to aid us. And it suggests, ito'y nangangahulugan na yung paraclete ay may kakayanan na tumulong. At nagagawa niyang tumulong ang paraclete. Okay? Kagaya ng advocate, it is used in court. It is used in court for a legal assistant. Yung isang legal assistant. Ginagamit sa court. Yung term para sa isang legal assistant. Or a counsel for the defense. So siya yung tagapagtanggol. In other words, sa ating ordinaryong usapan sa ating kapanahunan, siya yung ating abogado.
ang Paraklito ay abogado natin. He is our attorney. He is our defender. Siya yung magdidepensa sa atin. Okay? In 1 John chapter 2 verse 1, ang ginamit na term ay intercessor. Intercessor. Ako si Lola. In a wider usage of the word, in a wider sense, it means someone who helps. Kaya helper. Someone who comforts. Kaya comforter. So he is a succorer or helper or a succorer or a comforter. Nakikita natin yan. Yun yung term na ginagamit sa John 14. John 14 verse 16, John 14 verse 28, John 15 verse 26, and John 16 verse 7. So yun yung Paraclete. So, pinakahuli nating pag-usapan ay ang mga pangalan ng banal na Espiritu. Okay? Gemma, anong mga pangalan ng banal na Espiritu ang masasabi mo? Ano tay? Comforter. Okay. Nabanggit na natin yan kanina. Ano pa? Siya yung nagko-convict, ano ba tawag doon? Convictor. Hindi. Ano yan, mababanggit natin yan doon sa ministry niya. Ministry niya yun. Counselor. 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 Okay. Kanina, binanggit natin yung salitang Parakleto. Paraclete. Okay. Comforter. Okay. Pero nga, ang pinaka-pangunahing pangalan ng Holy Spirit na ginagamit sa Bible ay yung pangalang Spirit. A word Spirit. Kaya ano yung di ba yung Eliezer na pangalan, the type of the Holy Spirit? Ano yan? Eliezer. Oh. The type of the Holy Spirit. Oh. Hindi, sa ministry of the Holy Spirit ang pinag-usapan natin, hindi yung pangalan. Okay. Santo na pinakilos ni Abraham. Hindi, pero hindi naman yun ang pangalan. Iba ang kahulugan ng Eliezer. Okay? Ang Eliezer yata, ang pangalan ng Eliezer, ang kahulugan yata ay parang related to God is my helper. Okay? So, pneuma ang ginagamit. Napag-usapan na natin yung pneuma kanina, na ang pneuma ay pwede rin ma-translate bilang wind, bilang breath of life. Okay? Tapos, yung salitang spirit kasi na yung pinaka-rendering ng pneuma ay pwede ring maging ghost. Yung pneuma pwede ring ma-render o ma-translate bilang ghost. Kaya mayroong salitang, pero ang ghost, di ba pwede yung spirit, pwede siyang tumayo mag-isa. Pag sinabing the spirit, alam natin the Holy Spirit yon. Pero pag sinabing ghost, kailangan may mauunang salita doon. Hindi pwedeng tumayo ang ghost bilang siya lang. Kailangan mayroon siyang kasamang ibang word. Kaya pag sinasabi natin yung ghost, mayroon talagang mauuna Holy Ghost. The Holy Ghost baptism, ganyan. So, kasi nga hindi siya pwedeng tumayo mag-isa. Kasi anong kahulugan pag sinabi mong ghost? 'Di ba? Multo ang napapasok sa iyo. Okay? So mayroon ding pangalan ang Espiritu Santo, yung tinatawag siya na the Spirit of Christ. That is in Romans chapter 8 verse 9, or the Spirit of Jesus Christ.
Tinatawag din siya sa Romans chapter 8 verse 15 bilang the spirit of adoption. In John 14 verse 17, tinawag din siyang the spirit of truth. Tay, spirit of ano tay? Council. Spirit of counsel. Wala akong may Eternal nakita ka spirit. ba? May nakita ka bang ano? May nakita ka bang passage na ano? Ano tawag? Yung sa council tay? Wala yata. Bandang Hebrew yata yun tay eh. Dali Isaiah 11:2. Isaiah 11. Chapter 11 verse 2. Spirit of Council. wala akong nakita dito sa listahan ko eh. Madaming mga may compound name ng spirit. Maraming compound name ng spirit. Tingnan mo na lang sa concordance, makikita mo 'yan. Meron din tayo eternal spirit. Ayan, Kaya nga chapter 9:14. So marami ka makita na nagre-refer sa Holy Spirit pero compound na pangalan. Kaya nga Spirit of Christ, Spirit of Adoption, Spirit of Truth, Spirit of Life, Spirit of Grace. Meron 'yon. So marami siya. Meron siyang Spirit of the Living God, Spirit of Promise, Spirit of God, Spirit of the Glory and of God. Meron pang the Spirit that raised up Jesus from the dead. Ang madami siyang compound name. Kaya yung mga binabanggit mo, Edward, meron kasama yan doon. Kasi ang dami nga niyang pangalan. Kaya natandaan nyo yung nag-aral tayo ng anong tawag nito? Experiencing God. Ang daming mga pangalan doon ng Diyos, di ba? Kasama din doon yung mga pangalan ng banal na espiritu. Napakahaba ng listahan. Okay? So nabanggit na rin natin yung the counselor, yung sa John 14:26 kanina. The advocate, the comforter. Nabanggit na yan natin. So maraming pangalan ang banal na espiritu. Kaya wag tayong malito kung mayroong ibang pangalan ang ginagamit. Kaya malito. Mahalaga, alam natin na nandiyan yan sa Bible, masusuportahan mo ng isang passage. And mind you, okay, karamihan sa pinagbasihan ng ating passage ngayon ay tatlong version lang. Meron kasi iba't ibang version ng Bible. Ang version na ginamit ko ay tatlong version. Yung English Standard Version, ESV, yung New Life Translation o NLT, at saka New International Version, NIV. So, kasi pag gumamit ka ng ibang version, maaring ibang pangalan ang gagamitin. Depende doon sa pagka-translate noong mga author, noong mga ginamit ng Diyos sa pag-translate. Okay? So, ano ba ang significance ng pangalan ng Espiritu Santo? Edward, ano ba significance ng pangalan ng Espiritu Santo, ng mga pangalan niya, ng significance? Yun tayo yung kung ano yung pangalan niya tayo, yun din tayo yung parang nagiging character niya o yung pagkatao niya doon sa kung paano niya gagawin doon sa tao. O yun yung nagmamanifest doon sa paggagamitan din niya. So, ang pangalan ay nagre-represent kung ano ka. Opo. Anong gawain mo. Opo. So, kaya mahalaga ang pangalan. Mahalagang malalaman din natin. Lalo na kung ipipersonal mo ang spirito na siyang nagtataguyod sa akin. Ang spirito na siyang nag-aaruga sa akin. Mga personal na yan personal na pangalan na sa'yo lang nagkakaroon ng kahulugan. Kasi sa'yo nangyari eh. Kaya mahalaga ang pangalan. So, hindi ka basta kukuha lang, parang puno ng kahoy,
basta ka na lang kukuha ng bunga at ito yung gagawin mong pangalan. So that's why names are very significant. Okay? So para sa gabing ito, yan na muna ang ating pag-aralan at for next week, ating pag-aaralan ang ministry ng Holy Spirit. Ano bang ministry ng Holy Spirit sa ating sa ating personal na buhay at sa buhay ng simbahan? Okay? So, binigay ko na yung topic na, di mapag-aralan niyo na rin. So, sana maging maganda ang ating discussion dahil marami na nakapag-aral na kayo ahead tungkol sa ministry of the Holy Spirit. Meron bang tanong pa? May tanong pa ba? Okay, today, ang pinag-aralan natin po. Clear. Ano yun, Lord? Clear naman tayo yung lesson natin. Meron natin the person of the Holy Spirit. Sino siya? Anong tawag sa kanya? Okay. Hindi ako nanonood ng keyboard. Si Lolo Johnny ang nagsasalita. Meron pa bang ibang meron pa ba may comment? Mayroong comment ba diyan? Hindi ako nasa-school. Wala na? Ay, okay lang yun. Kung wala nang Sige. Kung wala na ihilingin ko kay sino ba ang hingin ko? Sige, si Gemma na. Gemma, ikaw na mag-closing prayer sa atin, Gemma. Gemma. Sige, let us pray. Lord, we thank you, O God, sa word na itinuro mo sa amin. Tunay nga po na we acknowledge the Holy Spirit in our lives today, O God. Dahil siya talaga ngayon ang kumikilos at gumagawa, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, we surrender our lives to you, Panginoon, completely. At hiningi namin, Panginoon, ang pagpupuspos ng iyong banal na Espiritu sa aming buong pagkatao, Panginoon. Lord, we pray na ang Holy Spirit ang tunay na mag-apoy ng aming pag-ibig sa inyo, Panginoon, upang ang apoy na ito po ang kikilos upang kami po ay magkaroon ng passion sa mga lost souls, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon, Lord. We pray na i-anoint mo kami para makapag-win kami ng mga kaluluwa. Dahil sa panahon ngayon, yun po talaga ang kailangan ngayon, Panginoon. Kaya we pray na araw-araw i-acknowledge namin ang pagpupuspos ng iyong banal na Espiritu sa buhay namin at araw-araw ay mag-manifest at mag-work ang Holy Spirit ng malaya sa buhay namin, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, at kayo nga po ang patuloy na manguna sa aming ginagawa, lalo na sa simbahan, O God. At dinideclare namin na sa mga oras na ito, kami na po ay muli mong pinuspos ng kapangyarihan ng Holy Spirit. And thank you very much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.